Hello guys! Welcome back po. It's me again, Senxie, na magtuturo po sa inyo ng Nihongo. So, kumusta po guys? Kabisado nyo na ba ang hiragana? Kung kabisado nyo na, pwede na po tayong tumuloy dito sa kasunod na writing system. Ang Katakana. Gaya po ng sabi ko last time, ang katakana po ay ginagamit to highlight words and to read ng mga foreign words. Sa ngayon po, marami ng Japanese ang kayang bumasa ng mga English words, mga English letters. Pero karamihan pa din po ng mga Japanese ay hindi pa rin po nila kayang magbasa niyan. So para malaman nila kung paano basahin yung mga English words na yan, ginagamit po nila yung katakana. Let's say for example, yung cake. Pag binasa nila yan, possible na basahin nila yan ng kake. So para malaman nila na ang basa dyan ay cake, kailangan po na yung katakana na nakasulat sa tapat ng cake ay binabasa rin ng cake. Parang katulad lang din po sa Tagalog, pag bago pa lang tayong nag-aaral ng English, 'di ba? So yung mga bata sa atin, pag sinulat mo ng cake na English, babasahin din nila yan as kake. Pero pag sinulatan mo siya ng Tagalog na K-E-Y-K, then malalaman na nila na ang basa pala doon ay cake at hindi kake. Ganun lang din po sa Japanese. So dahil tayo po ay foreigners sa Japan, ang mga pangalan po natin ay hindi common sa Japan. So para malaman ng Japanese kung paano binibigkas yung name natin, kailangan po natin gumamit ng katakana. At yung katakana na gagamitin natin ay hindi po nakabase sa spelling ng pangalan natin. Nakabase po ito sa sound ng pangalan natin. Kung paano binibigkas yung pangalan natin, kailangan sulatin nyo siya para malaman nila kung paano bigkasin yung pangalan natin. Let's say for example, Jane. Kung magbabase tayo sa spelling, isusulat natin yan ng Jane. Pag gano'n ang sulat natin, babasahin din yan ng Japanese na Jane. So para mabigkas nila na ang basa doon ay Jane, kailangan isulat natin sa katakana is Jane. So guys, kapag natutunan na natin tong katakana, malalaman na rin natin kung paano isulat sa Japanese yung mga pangalan natin. So i-try po natin yan after nating malaman yung katakana. Remember po, ang katakana, same lang din po sa mga sounds ng hiragana. So, familiar na po tayo dyan. Sa bottom left po, naglagay ako ng mga kahawig na letters. Dyan po natin titingnan para maging familiar tayo at malaman natin yung difference ng bawat magkakahawig na letters. A. I. U. E.
O. Ka. Ki. Kailangan po ang first stroke natin ay slanted at lampas. Kung hindi, magiging kahawig po yan ng wa. Ke. Ko. Sa. Si. Ang si po ay parang smiley. Pero, lagi po natin tatandaan na dapat ang mata at ang bibig niya ay manggagaling sa left side. Dapat po ang mata niya medyo slant pero pwede ring nakahiga. So, ibig sabihin po niyan, yan ay she at hindi siya mapagkakamalang tsu. Su. Se. So, tulad po ng shi at tsu, ganon din po ang so at ang dapat manggagaling sa taas, katulad po ng tsu. Dapat po nakatayo, dahil pag yan ay nakahiga, mapagkakamalan po yan na ta.
Dapat po ang third stroke ay nakaslant pakaliwa. Dahil kung straight lang po yan, magiging kahawig po yan ng sen or yung 1,000 na kanji. Dapat lahat po ay manggagaling sa taas at dapat medyo nakatayo. Okay. Dapat po ang ating third stroke ay nakaslant po pakaliwa. Dahil kung yan po ay straight line, magiging kahawig na po yan ng tatak or mark ng Yubin Kyoku or ng post office. To. Na. Hindi po ito basta cross lang, so dapat po nakabend din po siya pakaliwa para hindi po siya maging kahawig ng kanji na ng 10. Ang kailangan po nating bantayan dito, dapat mas mahaba yung nasa baba or yung second stroke. Dahil kung pagpapantayin nyo po yan, magiging equals na yan. Ne. Ne. No. Ha. Hi.
H. He. Di po tayo nagkakamali, talagang magkamukha po talaga ang he ng hiragana at ng katakana. Iisa lang po yan. Ho. Kailangan po hindi nakadikit dun sa center yung dalawang slanted na lines. Dahil pag dinikit po ninyo yan dyan, magiging kamukha na po yan ng kanji ng tree. Okay guys, hanggang dyan muna tayo. Medyo mahaba na yung ating video. So, abangan nyo po yung second part ng katakana dito po sa ating next video. Subscribe na po sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo, lalo na sa ating mga next videos. Okay, thank you guys for watching. Bye-bye!